Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinapangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Sila ay inatasan ng ating Panginoon upang humayo at sabihin at ipalaganap sa mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang bilin sa kanila, pagalingin ang may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin pati mga ketongin, palayasin pati mga demonyo, maglakbay nang walang anumang daladala, magtungo sa mga nayon at bayan ng Israel, ipahayag ang kapayapaan, gumawa ng mga kababalaghan, tanggapin ang presensya ng mga taong tumatanggap sa kanila at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa kung sakaling sila man ay hindi tanggapin. Mga kapatid kay Kristo, tayo din po inaanyayahan ng Diyos
na makibahagi at makipagtulungan sa gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Bakit po unang-una may gawaing pangkaligtasan ang Diyos? Simple lang ang kasagutan. Dahil ang Diyos may magandang pangarap sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, ang misyon ng Diyos ay hindi para sa Kanya. Ito ay para sa ating lahat. Dahil ang Diyos, bilang Diyos, wala na siyang ibang kailangan pa. May misyon ang Diyos dahil may nais siyang maganap para sa atin. At ang nais niya, sagipin at hanguin tayo mula sa ating pagkakasadlak sa kamatayan, sa panganib, at sa kasalanan. Kaya nga, hinahamon din tayo na kahit sa maliit nating pamamaraan, tayo ay makiisa sa misyong ito ng Diyos at maging mga buhay na saksi ni Jesus Nazareno. Lagi ko na po itong inuulit na ang misyon hindi galing sa tao. Ang misyon ay galing mismo sa Diyos. Because mission flows from the heart of God. Dumadaloy sa puso ng Diyos ang pagmimisyon. Tayo po bilang mga tao, nakikibahagi lamang sa gawaing misyon ng Diyos. We are just but sharers of God's mission. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mga gawaing pangkaligtasan at nais niya na tayong lahat magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya dalawang mahalagang punto sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, tinawag. Lahat tayo na bininiyagan kay Kristo ay tinawag upang magmisyon. All of us are called to the mission that has been started by Christ. Kung ating babalikan ang Ebanghelyo, ang pagsusugo ni Jesus sa kaniyang mga alagad at disipulo ay hudyat lamang na sinimulan at ipinagkatiwala na ni Jesus ang misyon na siya mismo ang nanguna. Kaya nga by virtue of our baptism, we are all sharers of God's mission and ministry. Ikalawa, pagbabahagi. Ibahagi po natin ang ating buhay sa gawaing misyong ito ng Diyos. Si Jesus Nazareno, mapagkumbaba at buong pusong tinanggap ang kalooban ng Diyos. Naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga masasabi natin that the life of Jesus Christ is a life of total surrender and self-abandonment. Wala siyang itinira para sa kaniyang sarili. Nagpakababa upang tayo ay makapiling. Kaya wag po tayong matakot na ibahagi din ang ating mga sarili dahil sa pagbabahagi nagkakaroon ng kaganapan ang ating buhay. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, manalangin tayo upang magkaroon po tayo ng lakas ng loob na tumugon sa tawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos upang ibahagi
ang ating mga sarili at sa pamamagitan nito, magkaroon ng kaganapan ang ating buhay at maganap ang kaniyang kalooban. Wag na wag po tayong matatakot. Walang tinawag ang Diyos na kaniyang pinabayaan. Lahat ng tinawag niya ay kaniyang pinagpapala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.